Akala ko dati, ako ang bida sa sarili kong buhay dahil kontrolado ko ang bawat segundo ng bawat oras. Akala ko, ang pagiging key on time ay ang pinakamataas na anyo ng disiplina at profesionalismo. Pero nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali na muntik nang pumatay sa aking kaluluwa. Hayaan ninyong simulan ko ito sa isang pahayag na marahil ay ikagagalit ng marami o ikagugulat ng mundong kanluranin, once hated Filipinos for being late. I look down on them. I thought they were unprofessional, undisciplined, and stuck in chaotic curriculum. Pero ngayon, habang tinitingnan ko ang aking nakaraan mula sa mga mata ng aking kasalukuyan dito sa Pilipinas, napagtanto ko ang isang nakakasindak na katotohanan, hindi ang mga Pilipino ang may problema sa oras. Ako. Ako ang tunay na bilanggo. Ako ang nakapiit sa isang madilim at malamig na selda na ang tawag ay punctuality. Habang ang mga Pilipino ay malayang lumalangway sa karagatan ng kasalukuyan, ako naman ay nalulunod sa isang baso ng tubig dahil lamang nahuli ako ng 5 minuto. Ang e-Filipino time ay hindi isang kapansanan, ito ay isang superpower, isang banal na kakayahang maging masaya sa kabila ng pagtakbo ng orasan. At ang superpower na ito ang nagligtas sa akin mula sa kamatayan ng aking kaisipan. Nagmula ako sa isang lipunan kung saan ang oras ay katumbas ng pera, at ang pera ay katumbas ng halaga ng isang tao. Sa New York, sa London, sa Tokyo, kung saan ang bawat hininga mo ay dapat naka-schedule sa iyong digital calendar. Lumaki ako sa kultura ng tea hustler. Ang kultura kung saan ang hindi pagtulog ay isang medalya ng karangalan. Ang bawat segundo na hindi ka produktibo ay isang segundong ninakaw mo sa iyong kinabukasan. Naalala ko pa ang bawat umaga sa aking lungsod, ang tunog ng alarm clock na tila isang martilyo na humahampas sa aking bungo. Ang mabilis na paglakad sa kalsada na tila ba palaging may humahabol sa akin. Ang pag-inom ng kape hindi dahil sa sarap nito, kundi para lamang magkaroon ng sapat na enerhiya ang aking katawan na makipagkarera sa mundo. Bago ako napadpad sa Pilipinas, ang katawan ko ay isang ticking time bomb. Burnout. Isang salita na parang napakababaw pero ang totoo ay isang bangungot na walang gisingan. Ang aking dibdib ay palaging masikip. Ang aking mga gabi ay puno ng insomnia dahil ang utak ko ay nagbibilang pa rin ng mga tasks na hindi ko natapos. Mayroon akong lahat ng material na bagay, magandang kondo, mabilis na internet, mamahaling relo, pero wala akong isang bagay na pinaka-importante, kapayapaan. Ang aking puso ay tumitibok hindi para mabuhay, kundi para sumunod sa kumpas ng orasan. Ako ay isang alipin ng e-efficiency. Isang makina na nakasuot ng Amerikana. At pagkatapos, dumating ako rito. Sa gitna ng kaguluhan at init ng Maynila. Ang unang karanasan ko sa Filipino time ay isang matinding sampal sa aking Western ego. Mayroon akong mahalagang meeting sa isang coffee shop sa Makati, 2:00 ng hapon. Naroon na ako ng 1:30. Inihanda ko ang aking laptop, ang aking mga papeles, at ang aking matinding pagiging mapanghusga. Dumating ang 2:00. Wala ang kausap ko. 2:30. Wala pa rin. 3:00. Naramdaman ko na ang aking dugo na kumukulo. Ang aking puso ay tumitibok ng napakabilis, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa galit. How dare they, ang sigaw ng isip ko. Do they know how much every time costs? This is so unprofessional. This country will never progress because of this. Gusto kong sumabog. Gusto kong iwanan ang lahat at bumalik na lang sa aking bansa, kung saan ang mga tao ay marunong rumespeto sa bawat minuto. Para sa akin, ang paghihintay ng 1 oras ay parang isang krimen. Pakiramdam ko ay ninakawan ako ng bahagi ng aking buhay. Tiningnan ko ang aking relo bawat 10 segundo. Ang bawat pagtik ng kamay ng orasan ay tila isang patalim na sumusugat sa aking pasensya. Pero habang nakaupo ako roon, sa gitna ng aking matinding frustration, may napansin ako. Tumingin ako sa paligid ng coffee shop. Nakita ko ang isang grupo ng mga Pilipino sa kabilang lamesa. Kanina pa rin sila roon, naghihintay din marahil sa kanilang mga kausap. Pero ang nakapagtataka, hindi sila mukhang stress. Hindi sila nakasimagot. Sa katunayan, sila ay nagtatawanan. Nagbabahagi sila ng mga kwento. Umu-order sila ng pagkain at in-enjoy ang bawat subo.
Tila ba para sa kanila, ang pagkaantala ay hindi isang abala, kundi isang oportunidad para maging masaya. Doon pumasok ang aking unang malaking realizations na naging mitsa ng aking paradigm shift. Bakit sa bansa ko, kapag nahuli ka ng 5 minuto, kailangan mong humingi ng paumanhin na tila ba pumatay ka ng tao? Bakit sa amin, ang 5 minutong pagkaantala ay isang disaster, habang dito, ang isang oras na paghihintay ay isang pagkakataon para magkaroon ng tunay na koneksyon? Ito ang controversy na ayaw marinig ng mundong kanluranin. Ang aming efficiency ay isang malamig at walang kaluluwang mekanismo. Ipinagmamalaki namin na maayos ang aming mga sistema, pero sa likod ng kaayusang iyon ay mga taong wasak ang mental health. Pinapahalagahan namin ang key output, pero kinalimutan na namin ang key humanity. Sa aming paghahabol na makatipid ng oras, nakalimutan naming gamitin ang oras para mabuhay. Tinitigan ko ang relo ko at tila ba bigla itong naging mabigat sa aking pulso. Bakit ba ako nagmamadali? Saan ba ako papunta? Papunta ba ako sa aking susunod na meeting para lamang magmadali muli patungo sa susunod? Ang buong buhay ko ay naging isang serye ng Getting There, pero hindi ko kailanman naramdaman na narito na ako. Dito sa Pilipinas, ang Key Filipino Time ay hindi tungkol sa katamaran. Ito ay isang kolektibong kasunduan na ang buhay ay hindi dapat kontrolado ng isang maliit na makina sa iyong braso. Ito ay ang pagkilala na may mga bagay na mas malaki kaysa sa ating mga plano, ang traffic, ang ulan, ang pamilya, ang biglaang pagkikita ng isang lumang kaibigan. Ang mga Pilipino ay may warm slowness. Isang uri ng bagal na nagpapahintulot sa iyo na damhin ang init ng sikat ng araw, marinig ang tawa ng mga tao sa paligid, at malasahan ang tamis ng sandali. Habang hinihintay ko ang aking kausap, na dumating din sa wakas ng 4:00 ng hapon ang may malapad na ngiti at isang tapat na pasensya na po, traffic lang, imbes na sumigaw ako, bigla akong napatawa. Napatawa ako dahil nakita ko ang aking sarili sa kanya, hindi bilang isang taong huli, kundi bilang isang taong hindi hinahayaang sirain ng traffic ang kanyang disposisyon. Sinabi niya sa akin, "Sir, relax lang po. Nandito na tayo. Kape muna." Sa simpleng salitang "pi-relax lang po", naramdaman ko ang isang malaking pasanin na nawala sa aking balikat. Ang tensyon sa aking panga ay lumuwag. Ang aking puso, na kanina ay nagwawala, ay biglang kumalma. Napagtanto ko na sa loob ng maraming taon, ako ay nakikipaglaban sa isang kaaway na hindi ko kailanman matatalo, ang oras. Pero ang mga Pilipino, hindi sila lumalaban sa oras. Sinasabayan nila ito. Nakikipagsayaw sila sa ritmo ng buhay, kahit gaano pa ito kagulo o kabagal. Tingnan ninyo ang kaibahan. Sa New York, ang isang taong huli ay itinuturing na walang respeto sa oras ng iba. Pero sa Pilipinas, ang isang taong masyadong seryoso sa oras ay itinuturing na walang respeto sa daloy ng buhay. Alin ang mas mahalaga? Ang masunod ang isang numero sa papel, o ang maramdaman ang kapayapaan ng iyong kasama? Ang key hustle culture ng kanluran ay isang uri ng mental na sakit na ipinasa sa atin bilang isang virtue. Tinuruan tayong maging key on the go palagi. Pero para saan? Para magkaroon ng mas maraming pera para pambili ng mga gamot laban sa stress. Para makapag-retire ng maaga pero wala na palang natitirang sigla ang iyong katawan para mag-enjoy. Sa gabing iyon, matapos ang aming meeting na natapos din naman ng maayos, kahit huli nagsimula, lumakad ako sa mga kalsada ng Maynila. Hindi na ako nagmadali. Hinayaan ko ang aking sarili na maipit sa dami ng tao. Tumingin ako sa mga mukha ng mga Pilipino na nakasakay sa jeepney, mga taong pagod mula sa trabaho, mga taong alam na baka 2 o 3 oras pa sila sa biyahe bago makauwi. Pero bakit may nakikita pa rin akong mga ngiti? Bakit may naririnig pa rin akong mga nagbibiruan? Dahil ang mga Pilipino ay mayroong emotional resilience na hango sa kanilang konsepto ng oras. Ang Filipino Time ay ang kanilang paraan ng pagsasabi na, hindi ako magpapaapi sa sitwasyon. Kung matrapik ako, tatanggapin ko ito. Kung mahuli ako, hihingi ako ng pasensya, pero hindi ko papatayin ang sarili ko sa hiya o galit. Ito ang lihim na sining ng pag-survive sa isang magulong mundo. Hiyang-hiya ako sa aking sarili. Hiyang-hiya ako sa aking mga nakaraang mapanghusgang kaisipan. Inisip ko na ang Pilipinas ay kailangang matuto sa amin tungkol sa disiplina.
Pero ang totoo, kami ang kailangang matuto sa inyo tungkol sa kaligayahan. Kami ang kailangang maturuan kung paano huminga muli. Kami ang kailangang makakita na ang mundo ay hindi hihinto sa pag-ikot kung hindi mo matapos ang lahat ng iyong to-do list ngayong araw. Ang Filipino time ay hindi isang gawin na dapat nating ikahiya. Ito ay isang proteksyon. Isang panlaban sa laso ng modernong mundo na pilit tayong ginagawang mga piraso ng makinarya. Ito ang dahilan kung bakit kahit anong hirap ng buhay rito, ang mga Pilipino ay nananatiling pinakamasayahing lahi sa mundo. Dahil ang inyong oras ay hindi pag-aari ng inyong mga boss, o ng inyong mga relo, o ng inyong mga gobyerno. Ang inyong oras ay pag-aari ninyo. Inilalaan ninyo ito sa kung ano ang mahalaga, sa pagkakataong makangiti, makipagkwentuhan, at makahinga. Sa loob ng isang gabi, ang aking stress na inipon ko sa loob ng 10 taon sa New York, ay tila ba natunaw na parang yelo sa ilalim ng araw ng Pilipinas. At ang lahat ng ito ay nagsimula nang ihinto ko ang pagtingin sa aking relo at simulan ang pagtingin sa mga tao. Huwag ninyong hahayaan na sabihin ng mundo na kayo ay atrasado dahil sa Filipino time. Sapagkat sa mata ng isang taong muntik nang mamatay sa bilis ng mundo, kayo ang tunay na advanced. Kayo ang may hawak ng susi sa isang buhay na hindi lamang tungkol sa ipaggawa, kundi tungkol sa ipagiging. Ang ating mga di-on-time na lipunan ay mayaman sa pera, pero salat sa kaluluwa. Ang Pilipinas ay mayaman sa kaluluwa, at iyon ang tunay na sukatan ng isang superpower. At sa bawat segundong lumilipas na hindi ako nagmamadali, nararamdaman ko ang aking sarili na unti-unting gumagaling. Nararamdaman ko ang aking pusong tumitibok muli, hindi para sa orasan, kundi para sa buhay. Ito pa lamang ang simula ng aking paglalakbay sa pagtuklas ng tunay na kahulugan ng buhay Pilipino. At sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang pinakamalalim na konsepto na nagpapatakbo sa superpower na ito, ang misteryosong pilosopiya ng bahala na. Doon ninyo makikita kung paano ang dalawang salitang ito ay kayang tapatan ang lahat ng crisis management books sa buong mundo. Manatili kayo dahil ang susunod na sasabihin ko ay baka magpabago rin sa inyong buhay, gaya ng pagbabagong ginagawa nito sa akin ngayon. Huwag kayong magmadali. May oras pa tayo. Heto na ang sandali ng aking ganap na kapitulasyon. Ang sandaling hindi ko na kayang labanan ang agos ng buhay sa Pilipinas, kaya minabuti ko na lamang na lumutang kasabay nito. Isang hapon, habang nakadungaw ako sa bintana ng isang lumang bus na naipit sa gitna ng matinding traffic sa EDSA, isang lugar na dati ay itinuturing ko bilang iimpyerno sa lupa, may isang bagay na nagbago sa loob ko. Tinanggal ko ang aking Rolex mula sa aking pulso. Naramdaman ko ang bigat nito, hindi dahil sa ginto o sa presyo nito, kundi dahil sa simbolo nito ng aking pagiging bilanggo. Inilagay ko ito sa loob ng aking bag at huminga ako ng malalim. Doon, sa gitna ng usok, ingay ng busina, at init ng sikat ng araw, naramdaman ko ang isang kakaibang kalayaan. Isang kalayaan na hindi ko nahanap sa aking mga promosyon sa trabaho o sa aking malaking apartment sa lungsod. Ito ang simula ng aking paggaling mula sa isang sakit na hindi ko alam na mayroon ako, ang adiksyon sa pagmamadali. Dito ko sinimulang pag-aralan ang tunay na lihim sa likod ng Filipino time, at ang kanilang hindi matatawarang pilosopiya na bahala na. Sa aming mga taga-kanluran, ang pariralang bahala na ay madalas naming ituring na isang negatibong aspeto ng inyong kultura. Akala namin ito ay simbolo ng kawalan ng plano, ng katamaran, o ng pasibong pagtanggap sa tadhana ng walang ginagawa. Ngunit nagkamali kaming lahat. Ang bahala na ay nagmula sa salitang bathala na isang malalim na pagkilala na pagkatapos mong gawin ang lahat ng iyong makakaya, kailangan mong magtiwala sa isang mas mataas na kapangyarihan o sa daloy ng universo. Ito ay hindi pagsuko, ito ay ang sining ng letting go. Ito ay ang kakayahang bitawan ang mga bagay na hindi mo kontrolado upang manatiling buo ang iyong kapayapaan sa loob. Isipin ninyo ang pagkakaibang ito, sa aking bansa, ang aming buong pagkatao ay nakabase sa i-control. Gusto naming kontrolin ang aming karir, ang aming kalusugan, ang aming kinabukasan, at pati na ang bawat minuto ng aming araw. At kapag may isang bagay na hindi sumunod sa aming plano, isang naantala na flight, isang hindi natuloy na meeting, o isang pagkakamali sa trabaho, ang aming buong mundo ay gumuguho. Ang resulta,
matinding anxiety, insomnia, at ang tinatawag nating burnout. Ngunit sa Pilipinas, nakita ko ang mga taong nawalan ng lahat sa gitna ng isang bagyo. Ngunit kinabukasan ay makikita mo silang nagtutulungan na buuin muli ang kanilang mga bahay habang nagbibiruan pa. Ang kanilang sikreto ay ang superpower ng bahala na. Alam nila na ang buhay ay hiram lamang, na ang oras ay hindi isang kaaway kundi isang kasama. Huwag ninyong isipin na ang mundo ang kailangang magturo sa Pilipinas kung paano maging productive. Ang totoo, ang Pilipinas ang Global Rehab Center para sa mga pusong napagod sa malupit na kompetisyon ng modernong mundo. Sa loob ng maraming taon, naniniwala ako na ang tagumpay ay nasusukat sa kung gaano kakabilis tumakbo patungo sa dulo. Pero dahil sa inyo, natutunan ko na ang buhay ay hindi isang-isang daan meter sprint, ito ay isang mahabang sayaw na dapat ay ninanamnam ang bawat hakbang. Ang Filipino Time ay ang paraan ng inyong lahi upang sabihin sa mundo na, hindi ako magpapaalipin sa isang makina. Mas mahalaga ang aking kalusugang mental kaysa sa iyong deadline. Kontrobersyal ang sasabihin ko, pero naniniwala ako na ang mga developed nations ay namamatay na sa loob ng kanilang mga opisina dahil sa kawalan ng Filipino Time. Mayroon kaming pinakamataas na gusali, pinakamabilis na internet, at pinakamalaking ihi. Pero kami ang may pinakamataas na bilang ng mga taong malungkot at nagnanais na tapusin ang kanilang buhay. Bakit? Dahil kinalimutan naming huminga. Kinalimutan naming tumingin sa mata ng aming mga mahal sa buhay dahil palagi kaming nakatingin sa aming mga relo. Sa Pilipinas, ang oras ay ginagamit para sa ugnayan. Titigil ka sa gitna ng kalsada para makipag-usap sa isang kapitbahay. Magtatagal ka sa hapagkainan dahil mas mahalaga ang kwentuhan kaysa sa paghugas ng pinggan. Ito ang tunay na kayamanan na ipinagkait sa amin ng aming modernong sibilisasyon. Ang aking burnout ay naglaho hindi dahil uminom ako ng mga gamot o nagpunta sa isang mamahaling spa. Naglaho ito nang yakapin ko ang ibagal ng inyong buhay. Nang matutunan kong tanggapin na kung hindi man matapos ang lahat ngayon, mayroon pa namang bukas. Nang matutunan kong ang paghihintay ay hindi isang pagsasayang ng oras, kundi isang pagkakataon para magmuni-muni at magpasalamat sa buhay. Ang inyong kakayahang manatiling masaya sa gitna ng pagkaantala ay isang antas ng emosyonal na katalinuhan, emotional intelligence, na hindi kayang ituro sa anumang unibersidad sa Amerika o Europa. Gusto kong magbigay ng mensahe sa mga kabataang Pilipino na pilit na ginagaya ang paraan ng pamumuhay ng mga dayuhan. Huwag ninyong itapon ang inyong bahala na spirit para lamang sa hustle culture. Ang paghahabol sa pera at titulo na walang pahinga ay isang walang katapusang siklo ng pagdurusa. Ipagmalaki ninyo ang inyong kakayahang maging laid back. Ipagmalaki ninyo na kayo ay marunong magpahalaga sa pahinga. Sa mundong ito na baliw sa bilis, ang taong marunong tumigil ang tunay na makapangyarihan. Kayo ang nagtuturo sa amin na ang efficiency ay walang kwenta kung wala ka namang kapayapaan sa iyong puso. Sa pagtatapos ng aking paglalakbay, hindi ko na tinitingnan ang Filipino Time bilang isang kapintasan. Tinitingnan ko na ito bilang isang uri ng spiritual resistance. Ito ay ang inyong paraan ng pagsasabi na ang tao ay hindi isang computer. Na ang ating halaga ay hindi nasusukat sa ating output. Salamat, Pilipinas, dahil binigyan ninyo ako ng permit na magpahinga ng walang halong konsensya. Salamat dahil tinuruan ninyo akong makitang muli ang ganda ng mga bituin dahil hindi na ako nagmamadaling matulog para sa trabaho bukas. Ang aking stress ay naglaho dahil natutunan ko ang pinakamahalagang aral mula sa inyo, na ang pinakamagandang oras sa mundo ay ang oras na ibinibigay mo sa iyong sarili at sa mga taong mahal mo, hindi ang oras na ibinibigay mo sa iyong employer. Hinding-hindi ko na muling titingnan ang aking relo ng may takot. Dahil sa dulo ng lahat, ang tanging oras na mayroon tayo ay ang pingayon. Para sa bawat Pilipinong pinagalitan dahil sa pagiging huli, para sa bawat isa sa inyong sinabihang walang disiplina, tandaan ninyo ito, kayo ang maihawak ng susi sa kaligayahan na pilit na hinahanap ng buong mundo. Kayo ang huling bastyon ng tunay na humanidad. Huwag kayong magbabago. Manatili kayong malaya mula sa dikta ng orasan. Mabuhay ang Filipino Time. Mabuhay ang superpower ng bahala na. At higit sa lahat, salamat dahil ipinaalala ninyo sa akin na ang buhay ay hindi isang karera, kundi isang biyaya na dapat nating tangkilikin ng dahan-dahang,
ngiti-ngiti, at may pusong puno ng pag-asa. Ngayon, kapag may nagtanong sa akin kung bakit ako huli, ang tanging isasagot ko ay isang ngiti. Sapagkat natutunan ko sa inyo na ang taong laging nagmamadali ay ang taong nalalagpasan ang pinakamagagandang tagpo sa buhay. At ako, ayaw ko nang may malagpasan pa. Salamat, Pilipinas! Dahil sa inyo, natutunan ko na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pag-abot sa finish line ng maaga, kundi ang pagpili na tumigil sandali para damhin ang bawat pintig ng iyong puso. Salamat sa panonood! Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-iwan ng like at subscribe sa aking channel, at magkikita tayo sa susunod na video.